Dami nating problema, 'di ba? Oh, dumagdag ka pa, hanip na 'to, Ng airport ang usapan, nako, napag-iiwanan tayo dyan. Oh, kung si Sarah, number one, pagdating sa airport napag-iiwanan tayo. Grabe 'no? Ay, Isang survey nga, pang-apat ang NAIA sa worst airport sa buong Asia. nakakahiya 'no? Dati angat na angat ang Pilipinas. Naayos na ni Tatay Digong yang airport na yan, nawala na yang laglag bala na yan. Sali-sali, brown out, pagnanakaw, may kumain ng pera, ngayon naman suro, tapos may daga naman. Wala na bang katapusan yung airport na yan? Lumamang lang tayo ng kaunti sa Kuwait, Kazakhstan at Saudi Arabia. Worst airport na nga, meron pa ngayong nakakadiring problema sa Hoy, NAIA. sosyal yan. Hamster. Okay? Hindi po yan daga. Hamster. Nangitim lang. Baka nagko-cocaine yan. Kaya nangingitim ang animal. Hamster. Don't call it daga. Bukod sa mga surot, may naispatanding daga sa airport. Gusto na yang paimbestigahan ng isang mambabatas. Narito ang report. Magbigay ng mga bagay na makikita sa NAIA, eroplano, flight crew, mga pasahero, Parang ano yan at teka, daga. Hamster! Sosyalin mo naman ang Pilipinas, dyan na nga lang tayo nananalo sa title. Hamster. Hindi kayo namamalikmata. Daga nga yan. Malapit sa kisame ng departure area ng NAIA Terminal 3. Nakuhanan yan ng isa sa mga pasahero. 3 minutong na videohan ang daga. Hanggang Parang ano, no? Parang terminal ng bus ang airport natin, ano? Buti pa yung terminal ng bus, walang daga. sumuot ito sa butas at naglahong parang bula. Nandiri ang ilang pasahero ng NAIA nang mapanood ang viral video na yan. Sosyal. It's a rat. Big rat. Mamma mia. Ay, Diyos ko day. Nakakahiya. It's a shit. It's a hamster. Kayo naman, pasosyalin nyo naman kasi pinapaganda nga yung mga slogan natin eh. O, di ba? Hamster. Shameful, no? Only the Kakadiri daw, sabi ni Anharot. Pambira. Sosyal din to si Anharot. Ano Philippines. Ako mandidiri talaga ako kasi syempre, sino ba namang gustong may Hiyang-hiya naman ako sa iyo, ate. Hindi, joke lang. Hindi, totoo naman nakakadiri siya. Ikaw naman, Coach Oli, oh. daga dito sa NAIA? Kasi alam naman natin ng Pilipino, malilinis. Tapos talagang puntahan ng turista. Nakakaya din sa mga foreigner na makakita ng may daga. Hindi, ako alam mo, anong magandang gawin dito sa daga na to. Tsaka sa surot. Surot, daga, pagsamahin mo na. Kasi kamakailan lang, surot, ngayon daga eh. Alam mo magandang maggawin ito. Hindi, tinatawagan ko to sila, itong camera. Gawa kayo ng camera, calling. Ha? Yung mga aso dyan na tamba. Calling. Gawan nyo ng manifesto. Gawa kayo manifesto. Patawag nyo yung daga sa Senado, ay sa Kongreso. O kaya naman, yung daga at saka yung, total ang hilig nyo sa hearing. Patawag nyo yan. Yang surot, Ontiveros, patawag nyo. Paimbestigahan nyo sa Senado. Kasi kailangan iniimbestigahan yan. Imbestigahan nyo lahat na. Di ba? Pasok kamera. Pasok, andyan ang balita ngayon, mainit. Oh, yung mga tatakbo ng 2025, paimbestigahan nyo to. Oh, yung mga gusto maging presidentiable sa 2028, paimbestigahan nyo rin sa Senado. Patawag nyo. Ang dali pahuli niyan. Hindi yan malikot. Madali lang yan. Lagyan mo lang ng keso yan. Si Kibuloy, mahihirapan kayo pahuli. Mahihirapan kayong patawag. Ang dami pang satsat nun, dami pang abogado. Di ba? Ito patawag nyo. Ilalagay lang yan sa yung hamster, patawag sa Senado. Yung surot, patawag sa kamera. Ang hilig nyo rin naman magpatawag. Lahat gusto nyo ng Di ba?
para makagawa kayo ng batas in aid of legislation. Oh, 'di ba? Ayos na 'yan. Para marami kayong ginagawa. Kung sa departure area merong daga, surot naman ang sumasalubong sa mga pasahero sa arrival area. Pinamugaran nila mapametal o ratan ng mga upuan. Ang mga umupo dyan, pantalang inabot. Nako. Gaya ng pasaherong si Anageli Halili. Dapat talaga 'yan. Wala, tingnan niyo itsura, oh. Patawag niyo 'yang mga surot na 'yan, patawag niyo. Huwag niyong papalagpasin, patawag ng mga surot, yung mga animal yung surot na 'yan, oh. Nakagat siya not once, but twice. Isa sa arrival area ng Terminal 3 at isa sa departure area naman sa Terminal 2. Kinakamot ko po siya pero ang Ate, saglit, may katanungan ako sa iyo. Ha? Matandali, lagi ka naman atang nasusurot. Ha? Kasi may naalala ko yung kaibigan ko eh. Ang dalas niyang maaswang. Ikaw naman ate, nasurot ka sa Terminal 3, nasurot ka sa Terminal 2. Eh ano na, hindi na ba kita inaano? Nagtatanong lang ako ate ha, hindi kita ibinabalasubas ha. Medyo nagtatanong lang. Matandalas mo namang masurot. Ha? Pambira. High flyer siguro to, no? Frequent flyer, no? High flyer pala yung mga nag-Coca-Cola. High yun, high. October 007, surot queen, ay nakapula kasi si Pag nakapula, madaling masurot. Ganon. Anharot. Mabango ang dugo ni ate. Baka matamis ang blood niya. Feliz Nel, baka nakadikit na sa kanya yung surot. Hindi, kasi minsan, hindi totoo, hindi ko pinagtatanggol yung mga surot. Alam nyo naman, binibanatan ko yung surot kanina pa eh. Hindi po ako kampi sa surot, ate. Nagtataka lang po, ha? Nagtataka lang, ha? Oo. Pero mali talaga yung surot, madali yung surot. Pero, try na rin nating iwasan kasi baka maging pangatlo pa yan. Ha? Lalabas ka na naman sa TV. Oh, di ba? Baka mabansagan ka kahit hindi naman totoo. Surot girl. Mahirap. Mamaya may mga vloggers na ganyan. Eh, di ba? Mahirap naman. sakit, sobra po kasing kate. Hanggang sa hindi ko po siya kaya, tumayo po ako. Tapos sabi nga po ng kapatid ko, baka daw po surot. Hanggang sa na-video na po niya, ayun po, surot nga po talaga siya. Inireport niya sa mga gwardya ng NAIA ang parehong insidente pero wala man lang daw nagsorry. Nakaka-disappoint, ma'am. Nakakalungkot nga po, ma'am, kasi ang dami na rin po pala nagpo-complain kasi parang nawawala unti-unti yung cleanliness ng NAIA. Dahil dyan, agad naglinis sa mga tauhan ng NAIA. Aalisin na raw ang mga upuang gawa sa ratan. Nagsorry naman ang Manila International Airport Authority. Sabi ni Gelyar, grabe naman, gusto ko maging surot basta si ate ang aking sisip-sipin. Napuntiryan nyo pa si ate, mahirap yun, sinusurot madalas eh. Kayo naman, oh. sa mga pasaherong nakagat ng surot. Ayon sa kanilang pest control service provider, posibleng imported o galing pa sa ibang bansa ang surot. Pati surot, inismagel. Ang lupit natin, galing pa raw sa ibang bansa. Oy, paimbestigahan nyo to. Ha? Patawag nyo to. Your days are numbered. Sabi nga naman, bilang na ang araw ninyo. Smuggled. Surot, inismuggle. Galing ibang bansa. Ang lupit. Ang lupit natin. Grabe. Talagang lahat ng pwedeng pagkakakitaan natin. Ganyan ang Pilipino maabilidad. Hindi ko lubos maisip na sa tandang ko na to, pati surot, i-smuggle na. Grabe, ang lupit talaga. Ngayon lang nangyari yan Pamira, oh. Galing pang ibang bansa yan. Wow. Saan kaya sumakay yan? First class, business class, o economy? Yung surot na yan. Pambira na yan. Hindi kaya nahilo sa eroplano yan. Baka galing dito yan, sabi ni Anarod. Galing pang Paris. Abay, sosyal. Pakikuli nga yan, aalagaan ko yan. Imported yan eh. Smuggled. The insects were bigger as compared to the domestic surot. Again, Niloloko mo ko, kuya eh. Oh, mas malalaki daw yung surot.
So baka malamang yan galing sa ibang bansa kasi yung domestic surot maliliit. Baka ang tagal na yan dyan. Isipin mo, ilan ang umuupo dyan? Di ba? Yung surot sa bahay, kung may surot man kami sa bahay, sino kakagatin nun? Di ako lang. Yung aso ko, si Peanut. Payat yun. Isipin mo dyan yung surot na yan. Iba-iba umuupo dyan. Yung iba nga daw, sabi ni Anarot, meron pa. Di busog yan. Natural lalaki yan. Pambihira naman, kuya. Ano ba yung analogy mo? Lumaki lang yung surot? Imported na? Lumaki lang yung surot? Smuggled? Ang galing talaga. Ang galing ng palusot nyo, ha? Hindi naman daw niya sinasabi, pero parang ganun na nga lumalabas eh. Hindi po, wala sa laki po yan. Madaming nakahagat yan. Ibig sabihin, boss, matagal na yan dyan. Matagal na, madami nang nakahagat, kaya yan, no? Tiba-tiba. Ilan ba naman ang taong umuupo dyan? Sarap. We do not want to imply anything, no, that it's from a foreign source or whatnot, but that was the observation by our pest control service provider. Ay, nako. Nakahanap pa ng palusot, oh. Ay, pambihira talaga. Pag ang tao lulusot, lulusot. Galit na si Jebo. Sabi, hayop nakatwira niyan, imbes na mag-sorry na lang at gawin ng malinis. Yun ang problema nga eh. Pag nag-sorry, sorry na. Huwag na mag-excuses. Babayaran naman daw ng MIAA ang ginastos na pagpapagamot ng mga nakagat ng surot. Paano naman kakagatin ang turismo ng bansa kung may surot at daga sa airport? Mag-Holy Week break pa naman at idagdag pa ang maraming buwabiyahe para sa Taylor Swift concert sa Singapore. Isang mambabatas na ang nagbabalak maghain ng resolusyon sa... Yun, maghahain na ng resolusyon. Eto na, kamera, pasok! Saw-saw! Hindi ko sinasabi si ate, ha. Ate, hindi po ikaw, ha. Kaya lang kasi masyado nang napapadalas. Resolution, ano pa yun, manifesto, tapos paiimbestigahan, tapos grandstanding, kasunod doon, papasok si Ontiveros, yung daga naman ang paiimbestigahan, magdadadakdak siya doon habang nagbabasa. Di ba? Alam na natin. Paulit-ulit na lang yan nangyayari sa bansang Pilipinas. Lahat iimbestigahan. Sayang yung pera ng taong bayan. Kamara para imbestigahan ang maintenance ng NAIA. Ang ating mga paliparan ay hindi lamang gateway po sa ating tourism industry, kundi pati na po sa ating labor migration. Bigyan naman po natin ang karampatang atensyon ang lahat ng ito. Si Yun. Senator Grace po naman na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services nababahala sa posibilidad na matakot at magdalawang isip na bumisita sa Pilipinas ang mga turista dahil sa mga surot at daga. Yun, Senate, Grace po. Senado naman, paimbestigahan mo yung daga. Hayaan mo na sa kanila yung surot, sa inyo daga. Tapos na yan. Iniyak naman ng MIAA na wala na ngayong surot sa airport. Sa Lunes naman, ipatatawag daw nila ang Pest Control Service Provider para imbestigahan ang naispatang daga.